Today po ay huling session na ito ng o huling topic para po dito po sa ating series na I'll Do It Tomorrow. And hopefully ay marami sa atin ay talagang nabago nitong series na ito. And nakapag-umpisa tayo ngayong bagong taon, ngayong 2025, na meron tayong idea kung paano tayo makakapag-umpisa. Amen? Marami sa atin, actually ang verse ko ngayon ay nanggaling dito sa 1 Timothy chapter 4, verse 6 to 9. At ang sabi niya, if you explain these things, sabi ni Apostle Paul kay Timothy, ito yung bilin ni Paul kay Timothy, sabi niya, if you explain these things to the brothers and sisters, Timothy, you will be a worthy servant of Christ Jesus, one who is nourished by the message of faith and the good teaching you have followed. Ito yung importante dito. Sabi niya, do not waste time arguing over godless ideas. Huwag mong sayangin ang iyong oras sa mga hindi maka-Diyos na usapin o kaalaman, sabi niya, and old wives' tales. Instead, train yourself to be godly. Sabi ni Paul, physical training is good. Kaya tayo merong combat dito sa church pagka Saturday. But training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come. This is a trustworthy saying, and everyone should accept it. Ito yung katuruan ni Apostle Paul. Sabi niya, kailangan to, importante to. Ang galing, no? Sabi niya, do not waste time arguing over godless ideas. Sino dito mahilig makipagtalo? Tanongin yung katabi mo, mahilig ka ba makipagtalo sa wala namang katuturan? Sabi niya, do not waste time. Sayang yung oras. Yung maliit na bagay, pagtatalunan. O kaya naman, may idea ka, wala kang ibang alam gawin kundi kausapin yung tao at makipagdebate dun sa tao. At sabi niya, and old wives' tales. Ano bang ibig sabihin ng old wives' tales? Bakit wives? Bakit may kababaihan? Pag tinagalog mo, mga kwentong, actually ang ibig sabihin lang niyan, yung mga kwentong barbero o yung mga pamahiin na tinuturo, hindi na, medyo kasi hindi puro pangkababaihan lang to, no? Kasi sabi niya old wives' tales. Pero ito yung mga tinuturo sa atin na mga pagka may patay, bawal kayo magpaalam. Pag may patay, bawal kayo mag-uwi ng pagkain sa patay. Wala na kasi ikakainin yung susunod kapag inuwi niyo talaga yon. Pati sa patay, nagsasharon tayo. Kaya pinagbabawal yun eh. Diba? Yung mga ganong pamahiin, may pusang itim. Naku, tumawid, huwag kang tumuloy. Delikado yan. Malas yan. Diba? Yung mga ganong bagay na tinuturo sa atin, sabi niya, don't waste your time. And sabi niya, instead, train yourself to be godly. Physical training is good. Kaya sabi ko nga sa inyo, nung inaaral ko po itong message na to, lahat to, hindi ko alam kung kaya siguro binigay sa akin tong topic na to eh. Kanina nga nagbibihis ako, sabi ko, sinubukan ko itaas yung dalawang kamay ko. Pagtaas ko ng dalawang kamay ko, nakaka-crop top na ako. Sabi ko, teka, talagang binigay sa akin itong message na to. Tapos yung asawa ko, binigay pa sa akin, damit ganito. Parang, panay ang ganun ko tuloy. Para akong yung mga worship leader natin dito na panay ang hila ng damit eh. Awa? Buti na lang, bumuelo si Pablo. Sabi niya, but training for godliness. Ay, ayun, ayos. Pero importante, kaya mga batid, announcement, pagka Saturday, sila may pasumba dyan kaninang umaga. Tayo may pa body combat. Laos na yung, hindi, joke lang.
Pero mas maganda yung body combat talagang. Dati nagba-body combat din ako eh. Kasama ko sila Pastor John. Kaya lang feeling ko mas maganda sa akin yung medyo mataba-taba ng konti. Joke lang. But anyway, sabi niya, but training for godliness is much better, promising benefits in this life. Ang galing, no? Sabi niya, yung godliness daw ay magbe-benefit ka dito sa buhay na to at saan daw? In the life to come. Kaya talagang naniniwala tayo na may ikalawang buhay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may ikalawang buhay. May paparating after ng buhay sa mundong ito, merong pang pangalawang buhay. Amen? Kasi sabi niya benefits in this life and in the life to come. Pareho kang magbe-benefit kapag ka pinapractice mo ang godliness. Amen? Ang physical training, it's good here sa mundo. Pero ang godliness daw ay dito sa mundo at sa ikalawang buhay. At pag-uusapan pa natin yan. May mga ilang mga gusto lang ako. Sabi niya, don't waste your time. Importante itong salitang ito na train yourself. Kailangan pala nating magsanay. Kailangan nating ayusin. At alam nyo kasi marami tayong mga sinanay sa buhay natin na minsan hindi importante, sinasayang natin yung oras natin. We're wasting our time. Sinanay mo yung sarili mo para masayang lang yung oras mo dito sa mundong ito. Kaya nag-warning si Paul. Sabi niya, do not waste your time, but train yourself to be godly. Kasi importante para sa buhay mo dito sa mundong ito at sa mundong ikalawa o iksusunod. Amen? Kaya ang pag-uusapan natin dito yung habit o yung ating mga ginagawa o yung mga pinagpapraktisan o yung mga lagi nating araw-araw na ginagawa. Kaya po, pag-uusapan natin yung good at saka bad habits. May maganda kasing ginagawa tayo at may mga pangit din tayong ginagawa. Ang tanong, does your habits today o yung mga ginagawa mo ba today brings you to a successful life? Yung mga habits mo ba na ginagawa araw-araw? Kunyari, pagising mo sa umaga, anong una mong ginagawa? Amen, sa mga nagpipray. Dun sa mga hindi pa nagmumulat yung mata, nagising pa lang ang kanilang diwa, may inaabot na. Meron din pala, madami din pala. May iba, hindi pa gising ang diwa, nagpipray na. Amen. Pero dun sa mga ibang kagigising lang ng diwa, dinudukot na dahil nilagay yung telepono sa unan, o kaya alam niya na naka-charge yung cellphone niya sa tabi niya, alam niya kung saan niya dudukutin. Yun yung mga habits natin. May mga habits daw tayo na magaganda. But the question is, does your habits today bring you to a successful life? Dadalhin ka ba sa tagumpay sa buhay? Nung mga habits mo, na paggising mo na umaga, cellphone, o paggising mo sa umaga, nagpipray ka, nagbabasa ka ng Bible, nagtutupi ka ng higaan. Sa mga kabataan, nagtutupi ba kayo ng higaan? Tanungin mo nga yung katabi mo, nagtutupi ka ba? Paggising mo? O paggising mo, tatayo ka lang pagkatapos si cellphone ka, uubusin mo yung oras kasi alam mo na meron ka pang mga 30 minutes. Diba? Does the habits you do today leads you to a successful life? Alam nyo, yung simpleng ginagawa natin, meron nga libro, kapag ka nasubukan nyo, you come across with it, ang tawag doon ay atomic habit. Okay? Yung atomic habit, sinasabi niya na kahit na mga doon sa maliliit na bagay, yung magtiklop ka lang ng higaan mo sa umaga, malaking impact yon in the future for you. Hindi man siguro today, pero in the future, it will help you na maging masinop, maging maayos. Yung ikaw yung darating sa church na hindi ka malilate. Diba? Or sinasanay mo yung sarili mo na, may oras pa naman ako, malapit lang naman kami dyan. Those little things, those habits na ginagawa natin. Now, the problem of bad habits, kasi lahat tayo may bad habits,
Pero we wish na yung mga habit natin na masasama, of course, we could break those habits. Amen? Sabi mo sa katabi mo, gusto mo ma-break yung habit na pangit? Last week, tinuro ni, tama ba ako? Last Sunday, tinuro ni Pastora Monique. Last Sunday ba si Pastora Monique? Anong sabi niya? Procrastination is? The other Sunday pa pala. Last Sunday. Okay. Procrastination daw is a sin. Tama naman. Kasi the more we delay, sabi nga delayed obedience is disobedience. So, yung procrastination, yung gossip, yung mga kwento, let's pray for let's pray for kapatid na ganito. Alam mo, talagang medyo hindi maganda yung ginagawa niya talaga ba? Sige, pag-pray natin. Alam mo, nakita ko din talaga yan minsan You know, those little habits, even the worrying, these habits, yung mga habits na yon may seem harmless, pero unti-unti po, dinadaganan tayo, sinisira tayo, at even your spiritual foundation ay sinisira ng mga bad habits na yon. Amen? Yung mga little habits, yung mga parang akala mo wala namang, hindi ka naman masasaktan at hindi ka madudurog right away. But alam nyo, minsan, parang exercise lang yan Talaga naman, ang galing ko magturo Parang yan Kunyari, nilagay ko kayo sa isang kwarto, pagkatapos, hindi ko kayo pinakain. After ng mga ilang oras, may isip nyo na kailangan nyong kumain. Tama? Kaya ang gagawin nyo, kakain kayo. Pag hindi ko kayo binigyan ng tubig, after ng kahit sabihin mong mga ilang oras, kahit buong araw, naiisip mo, kailangan mo ng tubig. Tama? Pagka pinasok ko kayo sa isang kwarto na walang hangin, ilang minuto lang, o ilang segundo lang, alam mo na kailangan mo ng hangin at medyo magigipit na yung iyong dibdib. Tama? Napanood ko to sa TikTok, hindi, joke lang. Napanood ko to. Sabi niya, pero kapag dumating ang panahon na hindi ka nag-exercise, tapos nararamdaman mo na yung mga sakit, alam mo, kailangan mo na mag-exercise. Tama? Ang problema, yung pag-exercise, dumarating daw yung effect nun after ilang years. Na-realize ko yun, 44 na ako Dati, kayang-kaya kong umakyat sa bundok ng walang hingal-hingal. Tapos, walang problema sa tuhod-tuhod yon. Pero ngayon, kailangan nakakotse na ako, naka 4x4 na ako. Kasi, pag umakyat ako ng konti, hinihinga. Yung fifth floor lang natin dito, pag nagbaptisan tayo ng Sunday, parang, teka, pahinga muna ako. Kaya doon sa video kanina, nakachill ako gano'n ng konti. Fifth floor lang yun. Diba? May mga pagkakataon, may mga habits tayo, mga kapatid, na it will take time bago mag-effect. Yung mga bad habits natin, ma-realize natin, alam mo, dapat binago ko to dati pa. Amen? Alam natin yan, lalo na sa mga nagkakaedad, dapat hindi ako mahilig sa matamis. Di ba, Aiden? Ayan. Yung mga ganun namin, pagka nagwa-warning kami sa mga anak namin, huwag masyado sa candy. Kasi ang lolo nyo may diabetes. Diabetic ang lolo nyo. Kaya pinag-joke kami sa bahay, diabetes yan, diabetes. Alam niyo po ang mga bad habits, it will affect our physical health. It will affect our mental and emotional. Yung mga bad habits sometimes, alam niyo po, kaya sa physical, yung weight gain, lumalaki tayo. Ngayon, feeling ko okay pa ako sa katawan ko Pero nararamdaman ko hindi na kasi nga, sabi ko sa inyo, pag tumaas ako ng kamay, huwag naman masyado. Pag dalawa, alam ko Di ba? O yung mga kung ano-ano mga sakit, like chronic diseases, like yung, siyempre, yung pag you're smoking, excessive drinking, poor diet, di ba? Alam natin na it can cause all of those things. Or sleep disorders. Kaya kapag ka-cellphone kayo ng cellphone, after a while, you'll have these sleep disorders, di ba? Hindi kayo makatulog hanggat di kayo nagsi-cellphone, and the more na mag-cellphone kayo, lalo kayong hindi nakakatulog.
Pagdating sa mental health, yung mga ibang mga may anxiety, yung mga stress. We have friends who died from stress, from anxiety, depression, 'di ba? The more na iniisip mo, worry ka ng worry kahit doon sa maliit na bagay, pinoproblema mo, habang iniisip mo ng iniisip, nag-accumulate ka, nasasanay yung sarili mo, nasasanay yung katawan mo doon sa mga ganung bagay, and the more you practice those bad habits, it destroys you. Even yung social and relationship problems. Diba? Yung mga bata ngayon, ayaw lumabas daw, ayaw lumabas, puro cellphone na lang. So, ang lahat ng kausap nasa cellphone. And sometimes, even yung ating yung addiction sa umpisahan mo pa lang sa isang tikim, try lang natin. 'Di ba? Bukas, try uli. Susunod, try uli. And then you find yourself, you're addicted to it. 'Di ba? Napakaraming pwedeng mangyaring masama sa atin because of those bad habits. Sabihin mo nga sa katabi mo, iwasan mo na yan. Alam mo kung ano yung sinasabi ko kahit hindi ko alam. 'Di ba? Marami tayong, alam nyo, pinakamalala, yung spiritual problems. Yung mga spiritual problems natin. Kaya ang ginagawa natin dito sa church, sinasanay natin lahat. Let's read the Bible together. Let's finish the Bible in a year. Who's with us on finishing the Bible in a year? Taas nga kamay. Amen. Doon sa mga hindi pa, pwede pa kayong humabol. Kakatapos lang ng unang buwan. Ang goal natin is to finish the Bible in a month, in a year, in a month tuloy. 3 chapters a day tayo, and by the end of the year, tapos tayo sa Bible. Amen? Yun yung goal natin. Bakit sinasabi natin tayo mga mananampalataya? Pagkatapos, hindi natin alam yung Bible. Kaya nga sabi nila, ang weird, pagdating nyo sa langit, tapos sinalubong kayo ni Obadiah, sabihin sa'yo, "Hoy, kumusta? Nabasa mo ba yung libro ko dati?" "Anong libro?" "Nakasulat ka pala ng libro." "Sino ka?" Ako, ito, si Sepanaya. "Nabasa mo ba to?" Yung libro niya, "Sino si Panaya?" "Sino yan?" "Ang alam ko si Sams." "Sino si Sams?" Diba? Hindi natin alam kung ano yung mga nakasulat sa Bible. Weird. Pagka ino-honor lahat ng mga nagsulat sa Bible, tapos hindi mo sila kilala. Pero nasa langit ka. Amen. Diba? Pupunta ka naman sa langit kahit di ka nagbabasa ng Bible. Pero ang tanong, ang problema mo, pagdating doon sa heaven, hindi mo sila kilala, yung mga sumulat ng Bible, ng book sa Bible. Diba? Amen? Definitely. Ang pagbabasa ng Bible, hindi daan papunta sa langit. Dahil ang daan papunta sa langit, si Jesus. Pero kung sinabi mo, tinanggap mo si Jesus, and you know Jesus as your Savior, and para makilala mo siya ng malalim and deeper, kailangan babasahin natin ang kanyang salita. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magbasa ka na. Etong mga bad habits na to, we wanna remove all of it. Amen? Because we want better life here on earth. Amen? Kaya po mga kapatid, ang gagawin natin, ang tanong, why do you need to train how to be godly? Alam nyo, ang pagiging godly kailangan ng training. Alam nyo ba yon? It doesn't come overnight. Kailangan ng training. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan natin ng training. And yung training, ito nangyayari to unti-unti. Hindi to, sige, bukas bagong-bago na ako. No. Kailangan magkaroon tayo yung sinasabi nga niya na atomic habits. Yung paunti-unti, nagkakaroon tayo ng mga changes sa buhay natin. So, ang tanong, bakit? Una po, kagaya ng sinabi ko, to increase, una pa lang ako, deeper relationship with God. Para magkaroon tayo ng mas malalim pa na relasyon sa Panginoon. Ang sabi niya, if you explain these things to the brother and sisters, Timothy, you will be a worthy servant of Christ Jesus, one who is nourished by the message of faith and the
good teaching you have followed. Tatawagin kang mabuting lingkod ng Panginoong Jesus. Amen? Alam niyo mga kapatid, kapag inunti-unti natin, basa ng Bible, manalangin, ang sanay na sanay lang tayo, saan tayo nananalangin? Ha? Sa pagkain. Doon tayo sanay na sanay. Lord, salamat sa pagkain ito. Amen. Pagkakuha ng pagkain, Lord, thank you for this food. Amen. Pag nadaan sa simbahan, hop. Diba? Pagtitira ng bola, hop. Doon lang tayo sanay na sanay. Doon na sanay yung mga tao. Pag nakakita ng katakot na tao, hop, hoy. Doon lang tayo sanay. Pero yung relasyon natin sa Panginoon, hindi ganun kalalim. No? Hindi natin kilala ang Panginoon. Sabi niya, if you explain these things to the brothers and sisters, Timothy, you will be worthy servant of Christ Jesus, one who is nourished by the message of faith. Yung pinalago sa pamamagitan ng mensahe ng pananampalataya. Importante po yun na umpisahan natin yung maliliit na bagay na practices. We train our body to be godly. Pangalawa, increase fruitfulness. Yung bunga daw natin, lumalago, dumadami yung bunga natin. Ano ba yung mga bunga ng Espiritu? Love? Ha? Di ba? Lumalago yung fruit of the Spirit sa atin. Dati, magagalitin ka, pero ngayon, gentle ka na. Di ba? Hindi ka na agad-agad nagagalit. Dati, lahat kaaway mo, lahat kagalit mo, punong-puno ka ng galit. Pero ngayon, you have love. Amen? Dati wala kang pakialam dun sa mga tao na nasa paligid mo, ang pakialam mo yung sarili mo lang. Yung sayo lang. Pero ngayon, may pakialam ka na sa lahat at sa ibang mga tao, lalo na yung mga nangangailangan. Amen? Dati wala kang pasensya. Ang gagawin mo kapag may problema, susolusyonan mo yung problema. Pero ngayon, may long suffering at hinihintay mo ang Panginoon ang gumawa para sa buhay mo. Amen? Because as we learn those little things, lumalago yung ating mga bunga. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo, nagbago ka na. Huwag kayong magagalit pag may nagsabi sa inyo, alam mo, nagbago ka na. Sabihin mo, oo, nagbago na talaga ako. Binago ako ng Panginoon. Sabihin nyo rin sa katabi nyo, pagtsagaan mo pa ako, hindi pa tapos ang Panginoon sa akin. Lalo na kung katabi nyo, asawa nyo. Pagtsagaan mo pa ako. God is not finished with me yet. Amen? Pangatlo, alam nyo po, sabi kanina, yung ating daw, yung pagka yung godliness daw ay tinrain natin sa ating mga sarili, alam nyo po, yung reward hindi lamang dito sa lupa, kundi may eternal rewards. Amen. At doon sa eternal rewards, hindi na po masisira yon, hindi mananakaw, and it's gonna be there eternally. Amen. Mga kapatid, kung hindi po kayo excited sa eternity, I don't know kung ano po ang ginagawa nyo dito today. You're here because you're looking forward for eternity. Andito po tayo kasi alam natin na may eternity. Kaya po tayo nag-worship kasi may eternity. Kaya po tayo nag-aayos ng buhay natin because may eternity. Diyos ko, salamat po sa langit. Kasi kung walang langit, lahat ng ginagawa natin dito walang kwenta. Amen? Lahat ng sakripisyo nyo, lahat ng ibinibigay nyo sa Panginoon, nag-o-offering kayo, nagbibigay kayo ng oras ninyo, nagbibigay kayo ng talent nyo, you gave your resources in the ministry. Naging mabait kayo sa mga tao sa paligid nyo. Kung wala pong langit, kung walang eternity, lahat po yun ay walang kwenta. But thank God, there's eternity.
Na alam natin na itong katawan na to, na nasisira, itong katawan na to, na namamatay, one day, papalitan ng Panginoon ng katawan na hindi na masisira, katawan na hindi natatanda, katawan na hindi na magkakasakit. Papalitan ng Panginoon ng katawan na kailanman ay hindi na masisira and it will be there for eternity. Eternal reward. Sabi niya, physical training is good. Okay yan. Okay naman yan. And I agree. Kaya nga habang inaaral ko, binubugbog ako eh. Ay ko, maglalakad na uli ako. Alala ko, 2 years ago, may friend ako kasi na they run every day. They run, bike, exercise. So sabi sa akin ng friend ko, sumama ka sa amin tumakbo. So I did. I run. Kaya lang, sumasakit yung paa ko. So sabi ko, kailangan kong bumili ng bagong sapatos. Yung on cloud, yung pangtakbo. Eh, wala pa dito masyado nun sa Pilipinas nung time na yon. So, yung sister ko, sabi ko, bilang mo nga ako nito. O sige, sabi niya, pag-uwi ko ng December. Tapos may friend ako na nagpunta rin sa US. Sabi sa akin, anong gusto mong pasalubong ko sa'yo? Sabi ko, sapatos na lang yung on cloud. Sabi ko, kasi hindi ko alam kung dadalhan ba ako ng kapatid ko o hindi. At least kung dalawa yung sinabihan ko, baka sakali, may tumama, di ba? Aba, dumating ang December. Dumating 2 sapatos sa akin. Masakit, hindi na ako tumakbo. Pang araw-araw ko na lang yung sapatos. Sabi ko, nung ilang araw, nung binabasa ko to, sabi ko, sige na nga Lord, tatakbo na uli ako. Sabi niya, physical training is good, but training for godliness is much better. Promising benefits in this life and in the life to come. What a promise! Amen? Na anuman ang ginagawa natin dito sa mundong ito, ito ay investment natin sa heaven. Amen? Hallelujah. Sabi niya, alam niyo po, ito sabi ni Apostle Paul, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Alam niyo po, ang tao, kapag gusto nating makakuha ng magandang resulta, tapos hindi natin nakuha yung resultang gusto natin, akala natin ang may problema yung resulta. Tama ba? Kasi gusto nyong makapagtapos o maging honor student o magkaroon ng magandang posisyon sa trabaho. Tapos hindi nyo nakuha yung gusto ninyo, ang feeling natin, ang may problema yung resulta. Pero alam nyo kung ano talaga ang may problema? Yung sistema. Yung sistema natin, yung habits natin. Yun ang may problema. Kunyari, sa worship team natin dito, ang goal namin dito is, pagka Sunday morning, darating sila before 7 and magre-rehearse. Before pa sila dumating dapat dito, nakapagsipra na sila o pinag-aralan na nila yung kanta sa kanilang mga bahay para pagdating dito, konti na lang yung oras sila mag-practice. Kaya kailangan alam na nila yung kakantahin nila. Okay, ganun po ang aming discipline sa worship team natin. Meron din silang meeting ng Friday, pero yung Friday is more of exercises, practices, training, mga ganon. Pero on Sundays, dapat alam na nila yung tutugtugin. Ang problema kapag yung part ng worship team or nung banda ay hindi nagsipra o hindi nag-aral, pagdating dito at hindi niya alam yung tutugtugin niya o iba yung key, yung isa mataas, sila sakto lang, yung original key. So magkakagulo sila. Okay? Ang problema pa minsan namin, dati may mga nalilate. May nalilate ng 15 minutes, may iba nalilate ng 1 hour, yung iba hindi nagigising. Kaya ang ginawa, binago yung habit. Sabi, pag na-late ka, meron kang multa. Purihin ng Panginoon.
may nalilate pa rin. Pero, ang maganda doon, may bayad siya at nagpakain siya ng worship team. Pero sa palagay nyo ba, sa susunod, malilate uli siya? Hindi na, medyo iiwas na, pero nalilate pa rin. Mga kapatid, when we practice those little things and we change our mindset, kaya yung sinasabi niya, do not conform. Alam nyo, importante po kasi, itong do not conform, ang pinag-uusapan dito po, yung identity. Okay? Sabi niya, do not conform to the patterns of this world. Sa habit, if we want to change our habit, first of all, we need to understand and we need to know our identity na sinasabi ni Paul. Kasi una, ang identity natin, tayo po yung mga Kristiyano. Amen? Mga anak tayo ng Diyos. Kaya dapat ang mindset natin, alam natin na ang identity natin, anak tayo ng Diyos, ang mindset natin, hindi ako pwedeng magkasala at iiwas ako sa kasalanan. Amen? Sa worship team, ang identity nila, part ako ng worship team and I need to be in the church before 7. Okay? Hindi naman sa pag-ano, pero I'm proud of my kids dahil na-train sila ni Abby na gigising sila na napakaaga and most of the time, talagang nandito sila at least 30 to 15 minutes before 7. Minsan ako pa yung naiinis dahil gigisingin ako, ihahatid ko sila eh. But I'm proud of them because they know their identity. Siguro part of their identity, they know that they are our kids, anak yan ng pastor, kaya kailangan nandito sila ng maaga. And alam nila na meron silang problema at makakarinig sila sa amin and because we discipline them. But of course, we make them choose kung gusto talaga nilang maging part ng worship team. But one of the things na alam nila is that they are part of the worship team and they need to be here before 7. Kaya kahit 3 sila, nasabay-sabay tutugtog dito ng Sunday, silang 3 gigising ng maaga ng 6 o'clock at least. Kahit na naka-cellphone ng hanggang alas 2 ng umaga yan, alam nila they need to be awake ng 6 a.m. Amen? Importante yung identity. For us to be able to change our habits, first of all, you need to know your identity. Sino ka ba? Sino ka ba? Sa araw-araw, papasok ka sa trabaho, you know na ikaw ay tatay at magpuprovide sa pamilya mo, kaya kailangan mong gumising, bumangon at magtrabaho. Amen? Alam mo na estudyante ka at ang pasok mo ay alas 8, kaya kailangan alas 6, gigising ka dahil mahaba ang biyahe mo. You need to know your identity. Sabihin mo nga sa katabi mo, kilala mo ba ikaw? Kilala mo ba kung sino ka? We need to know kasi sabi nga your habits, yung habits daw natin, shapes our identity, and your identity shapes your habits. Gets ba natin yon? Sabi niya, yung mga ginagawa daw natin, hinuhubog yung ating pagkatao. Okay? Kunyari, example ko kayo na yung mga anak ko, yung habit nila to be early in the church, kapag tutugtog sila, it shapes o hinuhubog nun yung kanilang identity. Kaya sasabihin sa kanila, yan sila, hindi yan nalilate. Kasi part ng worship team yan. But at the same time, yung identity mo, hinuhubog din nun kung ano yung mga habits mo. Kunyari, ikaw, inilagay mo sa isip mo na anak ako ng Diyos, kaya kailangan kong magbasa ng Bible everyday at makilala ko ang Panginoon. Amen. Diba? Your identity shapes your habits. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Amen? Mahalaga yun. Nakilala natin kung sino tayo. Kaya po, ang problema, kunyari, in this generation, okay, yung mga kabataan, yung inilalagay sa kanila, sa isipan nila ngayon, sinasabi, you can choose whoever you want to be. Pwede kang maging hayop. If you identify yourself as an animal, you're an animal.
If you identify yourself as a cat, you're a cat. If you identify yourself as a truck, you're a truck. Kaya po, yung kanilang mga habits, kung ano-ano yung mga nakikita natin sa social media, na sila ay stress, sila po ay tinanggalan ng karapatan bilang tao, because their identity shaped them. But those are false identity. Now, your habits also, at the same time, that's what will shape kung sino ka. Lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos. Amen? Pangalawa po doon sa makikita natin, doon sabi niya, be transformed by the renewing of your mind. Importante po yung paniniwala, yung belief. Amen? Kasi pag hindi mo alam kung anong pinaniniwalaan mo at saan ka naninindigan, definitely, maliligaw ka at hindi mo alam kung saan patungo ang iyong buhay. Importante, your beliefs make you who you are. And tandaan po ninyo, para magkaroon ng progress yung ating mga buhay, kasi sabi natin, ngayon 2025, mag-uumpisa tayo, ayusin natin yung buhay natin. Para magkaroon tayo ng progress, kailangan po magkaroon tayo ng unlearning. Kaya ang sabi ni Paul, be transformed by the renewing of your mind. Kailangan mabago yung ating mga natutunan, yung ating mga iniisip, yung ating mga gawi, kailangan mabago, matransform. Kaya po nung nag-baptize tayo nung Sunday, ang sabi natin sa kanila, yung simbolo po ng baptism ay inilulubog kasi inilubog yung dati mong pagkatao, inilibing yung dati mong pagkatao, at ngayong pag-ahon mo, ikaw ngayon ay bagong nilalang. Okay? Kailangan po nating alam natin yung pinaniniwalaan natin para mabago yung ating mga gawi. Kapag gusto nating mabago yung ating mga gawi at gusto nyo mabago yung mga resulta, kailangan baguhin muna natin yung sistema ng buhay natin. Sino dito, huwag nyo na itaas ang kamay, ang dami nyong problema sa bahay, lalo na sa utang. Yung mga babayaran nyo. Alam nyo po, hindi natin mababayaran yung mga utang natin kung hindi natin binabago yung ating sistema. Kung tayo po ang sistema natin, kain sa labas, sa mga kabataan, kahit na walang sinasahod, naka-coffee brew, ano yun? Brew? Big brew? Ha? At least mukha silang naka-Starbucks. Kapag kumita ng konti, Starbucks tayo. 'Di ba? Alam nyo, hindi mababago ang resulta ng buhay natin kung tayo mismo hindi natin binabago yung sistema. Amen? Kunyari lang sa kuryente. Ang laki ng binabayaran nyo sa kuryente. Sino dito nagbabayad ng 10,000 pataas? Meron? Konti lang kami. Diba? 5,000 pataas. Meron? Ayan, 5,000. Ako namumroblema ako sa 10,000. Tama? Medyo commercial yung sa amin kaya mataas yung bill. Paano ko mapapababa yung kuryente ko? Magbawas yung mga gumagamit ng cellphone, saksak dito, saksak doon, lagi. Di ba? Ang gagaling. Lahat, games. Natapos sa cellphone, sa PlayStation naman. At natapos sa PlayStation, nagsawa sa malaking monitor, laptop, iPad naman. Di ba? Tapos init na init kayo. Wala kayo aircon. Binuksan nyo yung refrigerator ng bahay nyo para lumamig. Tapos nilagyan mo pa ng electric fan para mas malamig. Kapatid, hindi pwedeng mabago ang resulta ng buhay natin kung ang sistema natin ay hindi nagbabago. Amen? Araw-araw, buwan-buwan, taon-taon, problemado tayo pinansyal. Amen? Kaya po, bilang application, ito po yung mga kailangan nating gawin para yung ating mga habits na pangit ay mabago. Una, we make sure na yung ating goal ay malinaw
Ano ba yung mga goals natin sa buhay? Ilista nyo na yung mga goals. Alam mo kami, every year, at the start of the year, kasi ang birthday ni Aiden ay January 2. Ang ginagawa namin, bago mag-birthday, or right after the birthday ni Aiden, magmi-meeting na kaming 5. Mula pa mga bata sila, naging practice na namin yun every year. Magmi-meeting kami, pag-uusapan namin ano yung mga nangyari nung nakaraang taon, ano yung mga tinugon ng Panginoon na panalangin. And this year, kunyari ngayon 2025, ano yung mga gusto naming mangyari? Sinusulat po namin lahat yon. Saan yung mga lugar na gusto naming puntahan? May listahan kami. Ano yung mga gusto nilang matutunan? Kaya po nung mga nakaraan, yung mga anak namin natuto ng instrument. Kasi gusto nilang matuto ng instrument, nakasulat yon. Kaya ginasusan namin na make sure, okay, mag-aaral kayo ng ganito. Okay, pupunta tayo sa ganito. Ito gagawin natin. Sa pag-aaral nyo, ano yung mga kailangan gawin sa pag-aaral. And then the following year uli, i-review uli namin. Natutunan mo ba to? Nagawa mo ba to? Ito napuntahan ba natin? We make sure that we set clear goals. Pero when we set clear goals, dapat specific, kaya sinusulat. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin lang, gusto kong pumunta sa ganito. Ito gusto kong gawin. Nasa isip mo lang yon. Kailangan mong isulat. Sa amin, nakasulat pa siya dun sa wall. Meron kaming clear na plastic doon na nagsusulat kami ng yung marker na pwedeng bura-burahin, nakasulat yun sa wall. And then, nakikita namin yun everyday. Pati yung mga, kapag may nahiram kaming pera, eto, dapat to, mabayaran na to, eto. Sinusulat namin lahat. Kasi pag nakasulat, pati yung bills buwan-buwan, nakasulat, alam mo na babayaran mo. Kaya pag may dumating na pera, alam mo, kailangan ko pang bayaran to. Hindi yung pag may dumating na pera, gastos dito, nakalimutan kong bayaran. Diba? We make sure na specific yung goal. Hindi lang specific, measurable. Kunyari, may utang kayo, kailangan bayaran to in 3 months. Tama? Next year, wala na tayong utang. Measurable. Na ito yung kita natin, ito yung gastos natin buwan-buwan. Nami-measure natin, alam ko, by the time of December, meron tayong madaming extra. Dahil ito yung sahod ko, ito yung gastos natin, ito yung extra, ito yung nasi-save natin. Amen? Measurable. Hindi pwedeng sabihin mo, next year, milyonaryo na ako. O kaya, next year, meron na tayong bahay at lupa. Hindi na kayo dito matutulog. Titira tayo sa malaking subdivision. Alam niyo ba yung kwento nun? May isang pamilya daw nag-uusap. Sabi daw nung tatay, bibili tayo ng bahay. Sabi ng nanay, ayos yan. Malaki yung bahay. Oo, malaki yung bahay. Sabi ng mga bata, may hagdanan na mataas. Sabi ng tatay, hindi pwede may hagdanan. Sabi na, hindi pwede naman. Hindi pwede kasi baka mahulog kayo. Sabi ng anak, hindi po, maganda kasi umaakyat sa hagdan at saka nagpapadula. Hindi nga, baka mahulog ka. Mamaya, napalo na yung bata. Pero nangangarap pa lang sila. Pinagkwentuhan pa lang nila yung bahay. Napalo tuloy yung bata, nag-away pa yung mag-asawa. Kailangan measurable. Amen? At kailangan achievable. Alam natin na ma-achieve natin. Tama? Alam natin na, kaya. Ito, kaya tong mabayaran. Ikaw makakapagtapos ka sa ganito kasi ganito gagawin natin dyan. Amen? Nami-measure mo. Nami-measure. Hindi yung parang sky's the limit. Sige, mangarap ka hanggat gusto mo. Okay naman yun. Pero when we set goals, those are dreams. Iba po yung dream sa goal. Amen? Pag sinabing goal, ito yung tatrabahuin natin. Na kaya nating sukatin at kaya talaga nating ma-achieve. We need to set clear goals. Hindi lang yon, we need to develop a routine. Kaya nga, kunyari yung Bible, pagbabasa ng Bible, yung ating 1-year Bible challenge. Nami-measure ba natin to? Kaya ba talaga? Achievable ba? Definitely, na-measure natin, na alam natin na everyday, pag nagbasa tayo ng 3 chapters, matatapos tayo ng Bible by the end of the year. Measurable.
Okay? And yung routine natin ngayon, every day, we read the Bible. Sabi natin, gusto natin ma-evangelize itong area, kaya si Teacher Sin, sabi natin, okay, every Tuesday, let's go ahead and meet new people. Purihin ang Panginoon, ang dami natin dito. Meron ba dito mga bagong mukha? Thank you so much for coming. Diba? Kung may mga bagong mukha kayo nakikita, well, I'm sure, or maybe they just passed by at nakita nila, something's going on there. Makapag-church nga doon. Diba? We develop routine. Part na ba kayo nito? Do you go with Teacher Sin? Si Teacher Sin sabi niya, 2 lang po kami nung nakaraan eh. Good morning, Holy Spirit. We come here on morning and even dawn watch. Bukas po ang church every day. Kung wala kayong, kung magulo sa bahay nyo, maingay mga kapitbahay nyo, 6:00 pa lang na umaga, nagbibidyo okay na sila, punta kayo dito. Dito walang nagbibidyo okay dito. Kung hindi kayo dito, marami kaming pwesto dito sa church. Diba? Sabi mo, gusto kong mag-improve this year. Kaya po naglagay tayo ng lead o yung leadership, equipping, and discipleship. Sabi mo, gusto mong mapalapit sa Panginoon, gusto mong maglingkod sa Panginoon, binigay ng Panginoon ng training. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mag-training ka na din. Diba? We train people. God provided the resources for all of us. Hallelujah! Diba? Pag hindi pa part ng mga ginagawa natin yung katabi mo, sabihin mo, I'll see you this Thursday. Diba? We need to develop a routine. Hindi lamang po yon, we need to practice consistently. Tama? May audio ko ha, Christy. May audio ko. We need to practice consistently. Ang godliness, sabi natin kanina, we do trainings. Amen? Hindi lamang tayo nagtitrain one day, we train consistently. Sabihin mo nga sa katabi mo, practice consistently. Sabi nila, at least si MJ o si Michael Jordan is pretty much the GOAT. Greatest of all time pagdating sa basketball. Tama? Diba? Hindi ako nagba-basketball. Okay? Hindi ako mahilig. Marunong ako mag-shoot-shoot. Tapos, nung 80s, 90s, si Jordan, sikat na sikat. Tama? Kaya, feeling ko noon, lahat kami noon, feeling namin, Jordan kami, lagi nakadila. Lahat, gaya-gaya kay Jordan. Lahat nagdadakdak. Gusto magdakdak. Feeling nila, kagaya na si Jordan na talagang matagal sa ere. But they don't understand kung ano yung training o yung work ethic ni Jordan. And this is the video. Jordan left side. I practice as if I'm playing in a game. So when the moment comes in the game, it's not new to me. And every day in practice was like that to me. It was a competition for me. That's the beauty of the game of basketball. That's the reason why you practice. That's the effort. So when you get to that moment, you don't have to think. Instinctively, things happen. Short for the win. Got it! At the buzzer, he's done it again! Work ethic eliminates fear. You know, so if you put forth the work, then what are you fearing? You know what you're capable of doing, what you're not. I never feared about my skills, you know, because I put in the work. Yan. Sabi niya, everyday. At yung everyday na yon, hindi everyday 1 oras pa-practice siya. Everyday, buong maghapon. Kaya sila Kobe Bryant, kahit si Stephen Curry, makikita niyo yung mga kilalang mga NBA or kahit na hindi NBA, maraming mga sikat. Kahit na yun sila, Andre Agassi sa tennis, they practice every day and almost the whole day. Every day. Sabi mo sa katabi mo, every day ang practice. Even godliness, practice every day. Amen? We need to practice. Alam nyo, may gumaya kay Jordan. Sinubukan niyang mag-ala Jordan. Papansin natin to next video. Ito, sinubukan niya kung anong ginagawa ni Jordan for a day. It is currently 7 a.m. and for the next 24 hours, I'm going to be training and eating like Michael Jordan. It is far too early to be starting a workout, but
let's get into it. Every morning at 7 a.m., MJ would meet his teammates for pre-practice workouts, working on stretching, some light cardio, and weight training, calling it the Breakfast Club. Today, Pinorward ko lang para matapos. Alright, for breakfast, Jordan would normally have a bowl of oatmeal with some fresh fruit, scrambled eggs, and a glass of orange juice, or an apple tea. On to workout number 2 of the day, which is an hour shoot around. And to make things a little more realistic, we're going to be wearing the Air Jordan 1s to see what it was like to actually play in these. So let's get this workout done. And during this hour, I focused on form shooting, where I had to hit 5 shots in a row from each spot to move on to the next. And just like Jordan, this went well until I got to the 3-point line, where I channeled my inner Jordan and put up bricks. In total for the session, I shot 317 shots, hitting 193 of them, shooting 68% from 2 and 41% from 3. Alright, we are done workout number 2. It is So lahat ginagaya niya, pati inumin, damit, pagkain, lahat ginagaya niya kay Jordan. for workout number 4. Jordan would play 2 hours of pickup at this time, and a lot of the times he would play with members of the Olympic Dream Team. I played with my friend Mason in 1v1s, which looking at this footage, you probably couldn't tell the difference between us and the Dream Team, especially me versus Jordan in the post. Deserved rest, finishing the 24 hours sleeping. It's currently the next day right now, and I am not feeling good at all. My body hurts so much. I slept the longest I have last night in a long time. Si Jordan, araw-araw niya ginagawa yon. Etong vlogger, YouTuber na to, ginaya niya, one day lang. Sipin mo yung buong araw na practice na iba-ibang tao yung kanyang ka-practice. Depende kung anong oras na yon. And he do that every day. Kaya po siya ganun kagaling. Etong taon to na gumaya, isang araw lang, alam mo sabi niya kanina, ilang araw daw siyang namahinga. Bakit? Kasi hindi naman niya araw-araw ginawa yon. Pwede siguro pag sinubukan niya pa, araw-arawin niya pa. Amen? Ganun din po tayo. If we want to be better, if we want to have a change in our life, we need to make a change and practice that change every day. We need to practice consistently. At panghuli, we need to seek accountability. Sabi ng Bible, and we are so familiar with this, ito yung lagi namin sinasabi, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Kaya po tayo nandito, kaya kami nandito, kaya maraming mananampalataya sa paligid nyo, kaya kayo may katabi ngayon. Dahil inilagay ng Panginoon yan para po tayo ay mahasa na lahat. Amen? Isa sa mga trabaho naming mga pastor, we make sure na, alam ko yung iba sa inyo, medyo nau-offend sa amin kapag sinisita namin kayo. And we remind you, kaya minsan, nahihiya rin ako na kapag pinagsabihan ko ng ilang beses, hindi ko nasasabihan. Kasi nakakahiya naman, baka feeling nila masyado akong pushy. Pero sabi po ng Bible, in the book of Hebrews chapter 13, verse 16 to 17, sabi niya, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Have confidence in your leaders and submit to the authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. Sabi niya, sana daw makinig kayo dun sa mga nagtuturo sa inyo para naman hindi nila maisip na burden yung trabaho nila bilang pastor. Bilang manggagawa ng Panginoon.
Kaya marami ako naririnig ng mga pastor, ang hirap magpastor. Kasi pinapakita ng mga tao sa kanila na hindi sila pinakikinggan. So feeling ng pastor, parang mali yung sinasabi niya. I don't know kung anong feeling ng pastor. But sabi ni Paul, nang sumulat ng book of Hebrew, do this so that their work will be a joy, not a burden. Kaya po, kapag may nagko-correct sa inyo dito, lalo na sa mga kabataan natin dito, when you are being corrected, accept the correction. Yung mga teachers, mga leaders, accept the correction. Yung mga guidance na binibigay sa inyo so that they will feel joyful sa kanilang ginagawa. Natutuwa ako kay Teacher C. Isang beses, kausap ko siya. Sabi niya, alam mo, Pastor, hindi ko nararamdaman yung trabaho ko. Nakatira si Teacher C sa Fairview, malapit sa Bagong Silang. Nagpastor ako doon many years ago sa Bagong Silang. Napakalayo ho nun. Napaka-crowded na lugar din. Tapos hindi patag, may bundok, may pakyat baba. Feeling ko kasi ang layo-layo ni Teacher Sin eh. Pero sabi niya, hindi ako napapagod, Pastor, nai-enjoy ko. Ganun eh, no? Pag nai-enjoy mo yung ginagawa mo, hindi ka napapagod at you don't feel burden. Kaya yun yung kailangan nating iparamdam. When you are being corrected, kasi we are accountable to you. Amen? Yung katabi mo, accountable sa iyo yan bilang Kristiyano. So when we are corrected, smile and accept it. Amen? Humanap din tayo ng accountability. Humanap kayo na magiging accountable sa inyo. Check mo ako ha. I give you an authority to check me. Sabihin mo doon sa kaibigan mo, o doon sa kapwa mo mananampalataya, o doon sa leader, o sa pastor mo, sabihin mo, o sa pastor, sa amin na rin. Kami pala yung pastor nyo. Sabihin nyo, I'll give you an authority to correct me. And make sure na pagka kinorek kayo, tatanggapin nyo yung correction. Amen? You want to make a change, these are the things that will help us. Kaya po, panghuli, ito, tanong natin sarili natin today. What are some bad habits you've been trying to break? May mga bad habits ba kayo na sinusubukan yung tanggalin? Kung meron kayo sinusubukan, lapit natin sa Panginoon ngayon yan. What are some good habits that you want to develop? Yung mga magagandang kaugalian na gusto mong ma-develop sa'yo. Maging maayos, magising na maaga, maging faithful sa gawain ng Panginoon o kung ano man. Maging maayos sa trabaho, magkaroon ng maayos na income. Ano yung what are those good habits that you want to develop? And panghuli, ano yung mga hakbang na kailangan mong gawin? What are the steps that you can take this week? This week, to start training yourself for godliness. This week. February na, mga kapatid. Ano yung mga hakbang na gusto mong gawin? Na kailangan mong gawin para makapag-umpisa? Medyo 1 month na lumilipas. Huwag mong hayaan na June na tapos hindi ka pa rin nakapag-umpisa. This week, ano yung mga hakbang na kailangan mong gawin?